Una sa lahat, video ng pag-atake ng grupong Houthi sa barkong MV Tutor sa Red Sea, inilabas na. Kita rito kung paanong nabalot ng usok ang barko nang tumama ang isang attack boat. Sinundan yan ng isa pang pag-atake kung saan kita naman ang malaking apoy mula sa pagsabog. Ang update sa search and rescue sa Pinoy na tripulante ng barko, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, sa ika-20 araw ng Hunyo, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito naman po ang Frontline na balita. Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika dapat nang pairalin ayon sa isang maritime security expert. Kasunod yan ng mas marahas na komprontasyon sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Navy sa ating resupply mission sa West Philippine Sea. Liberal Party, tinabla ang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Vice President Sara Duterte na ang bagong muka ng oposisyon. Yan ay matapos niyang bumitiw bilang Education Secretary. Dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves arestado sa Dumaguete City dahil sa umano'y pagkakasangkot sa terorismo. News 5 Exclusive. Lalaking nagtangkang magnakaw sa bahay ng isang retired Navy personnel, patay matapos makipagbarilan sa mga pulis Las Piñas. Pulis sa Antipolo na naglabas ng baril para sindakin ang nakaalitang motorista, dinisarmahan. Lalaking Chinese na biktima ng kidnap for ransom ng Pinay na nakilala online. Pantubos para sa kalayaan ng biktima, higit 1 milyong piso. 3 taong gulang na lalaki na sagasaan ng van sa Tondo, Maynila, patay. Tumatawid na ginang sa Cebu City, sugatan matapos namang mabundol ng humaharurot na motorsiklo. Sa Frontline News Abroad, may-ari ng coffee shop sa Seattle, USA, pinukpok ng martilyo ang windshield ng kotse ng customer. Ganti raw yan matapos siyang sabuyan ng kape. Sa Frontline Showbiz, K-pop girl group na Red Velvet babalik sa bansa. At alamin ang mga bagong detalye sa music comeback ni Lisa at Rosé ng Blackpink. Tinawag ng Philippine Navy na barbaric at mga kawatan ang pangunguyog ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo na kasama sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Bukod kasi sa panggigit-git at pagnanakaw ng mga armas, tinutukan pa nila ng patalim ang mga Pilipinong sundalo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Harap-harapang tinutukan ng palakol ng tauhan ng China Coast Guard ang sundalong yan ng Philippine Navy nang tangkain niyang alisin ang tinali nilang lubid sa rubber boat ng Pilipinas. Nangyari yan sa kasagsagan ng resupply mission ng militar sa Ayungin Shoal noong June 17. Sa video, kita kung paanong kinulog ng mga taga-China Coast Guard ang mga rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy kahit nakadaong na sa gilid ng BRP Sierra Madre. May palakol, pumalo ng bato na ng bato. Bit-bit ang mga kutsilyo, inambahan nila ang mga sundalong Pilipino na huwag lumapit. Saka pinagbubutas ang rubber boat ng Navy. Habang nagkakagulo, narespondehan naman ng isang sundalo, si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, na naputulan ng daliri matapos maipit sa rubber boat nang bigla silang banggain ng China Coast Guard. Kita rin ang usok galing sa binato sa kanilang tear gas ng China. Hindi pa dyan natapos dahil ang ibang bangka pinagtatagalin ng sibat ng CCG para mabutas. Ang isang ito sa pulpa sa video na may ninakaw na supply sa rubber boat ng Pilipinas. Habang ang speedboat na yan, inararo pa ang ibang Pilipinong sundalo. Kinagabihan, narespondehan ng Philippine Coast Guard ang tropa ng Philippine Navy, pero bantay sarado pa rin sila ng China. Sa mga larawan naman na ibinahagi ng AFP matapos ang insidente,
Kita ang isa sa mga rubber boat na tadtad ng butas. Basag-basag din ang windshield, communications at navigation equipment ng ibang bangka na sinadya raw wasakin ng China Coast Guard. Pati cellphone ng mga sundalo sinira. This barbaric, this piracy, they are thieves. This illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions of China does not reflect the intention of their country to be a global power. Other countries have to be wary of this. Sa mga video na inilabas ng AFP, kapansin-pansin naman na hindi armado ang mga Pilipinong sundalo. Paliwanag ng Philippine Navy, mas minabuti nilang magtimpi para hindi lumala ang gulo. Anong option natin? Barilin? Hindi po pwede. Sapagkat ang ating instruction, the rules of engagement are very clear. Hindi naman tayo nagpabaya. Pero ang dala natin, bare hands, may mga konti tayong mga gamit sa barko na hindi naman talaga offensive in nature. Dahil naman sa sobrang lapit ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre, kulang na lang ay sumampa mismo sila sa tinuturing pa rin na commissioned vessel ng Navy. Pero tingin ng maritime security expert na si Ray Powell, hindi ito gagawin ng China dahil alam nilang mauuwi ito sa giyera. China has avoided directly assaulting the BRP Sierra Madre, in part because that would clearly cross the line. Dahil sa tindi ng naging garian sa Ayungin Shoal nitong Lunes, naniniwala ang ilang eksperto na napapanahon ng pag-usapan ng Pilipinas at Amerika ang pagpapagana sa Mutual Defense Treaty. Sa ilalim nito, obligado ang Amerika na saklolohan tayo sa oras na atakihin ang mga tauhan at alinang barko ng Military at Coast Guard sa West Philippine Sea. Para kay Powell, direktang pag-atake na sa Pilipinas ang ginawa ng China Coast Guard noong Lunes. Dahil dito, pwede na raw pagganahin ng Pilipinas ang Article 3 ng Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Ito ay para masimula na ang pag-uusap para sa susunod nating hakbang. Hindi naman daw ibig sabihin nito na sasabak na tayo sa giyera. Pero sa pamamagitan ng MDT, pwede rin pag-usapan ang posibleng direktang partisipasyon ng Amerika sa mga susunod na RORE mission, lalo't dehado tayo sa China. China has force overmatch. It has more ships. It has larger ships. It is able to sort of flood the area and make it extremely difficult on the Philippines. Sa ngayon, pag-uusapan pa raw ng militar ang gagawing diskarte sa mga susunod na resupply mission. Ang sigurado raw, hindi kailanman magiging dahilan ng China para itigil ang paghahatid ng probisyon at pagkain sa mga sundalong nagbabantay sa Ayungin. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Irresponsable at lubhang delikado. Yan ang tugon ng Amerika sa pangaharas ng China sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal noong Lunes. Ayon kay U.S. State Secretary Antony Blinken, lalong nalalagay sa alanganin ang kapayapaan sa rehiyon dahil sa mga kinikilos ngayon ng China. Mas lalo lang daw nitong pinapakita na mahalaga ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika. Wala pang binanggit si Blinken tungkol sa posibilidad ng paganahin na ang MDT. Pero nag-uusap na raw sila ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Pagtitiyak pa ni Blinken na nanatili ang commitment ng Amerika na protektahan ang Pilipinas sa ilalim ng MDT. Huwag maprovoke o magpadala sa lumalalang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Yan naman ang payo ng isang dating maestrado ng Korte Suprema sa puwersa ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Sa kabila ng panggigit-git at panunutok ng patalim ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi pa ito itinuturing na armed attack ni dating Associate Justice Antonio Carpio. Kaya aniya, hindi ito rason para pumasok ang Amerika sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Armed attack kasi ang kailangan para mapairal ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Kasi ang requirement armed attack, they use firearms. They didn't use firearms. Pero para kay Carpio, maituturing na escalation o mas matindi ang mga bagong aksyon ng China. Ayon naman sa isang international law expert, maituturing ito na provocation o pang-udyok sa atin. China is trying to push the limit, they're pushing the envelope because I'm sure they know the jurisprudence and they use to force that they would try to prevent or they would not use guns, but they will use some other means to further their purposes. Sa harap nito, giit ni Carpio na hindi dapat kumagat ang Pilipinas sa pain ng China.
Kaya hindi nila ginamit ang baril nila because we are prepared for that na pinoprovoke tayo. Pag kumagat tayo, mas ang firepower nila mas malakas Dapat we'll try to not to fall for their bait, no? Basta maka-resupply tayo, okay tayo. Ayon kay Carpio, dapat pantayan lang ng Pilipinas ang mga ginagamit ng China. You can retaliate in proportion to the attack. So in other words, pag gumamit sila ng handguns rin gamitin mo. Pag gumamit ng itak din. Hindi naman ang response mo, atomic bomb kaagad. Isa pa raw na dapat gawin ng Pilipinas sa ngayon, i-upgrade ang ating mga sasakyang pandagat. Dapat balitan natin yung ating outboard engine na mas mabilis para hindi tayo mahabol. Kasi yun ang importante Pag nasa laot ka na, tapos binabantayan ka, dapat you can outrun them. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Isa pang malaking balita ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, tikom ang bibig ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan. Kanina, nagpaalala siya sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag daw sayangin ang mga nasimulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Business as usual si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iikot niya sa Mindanao na kilalang balwarte ng mga Duterte. Una niyang pinuntahan ang Surigao del Sur para mamahagi ng tulong sa halos 12,000 magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino. Higit 158 million pesos na financial assistance ang pinamudmud niya sa lokal na pamahalaan ng Caraga. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga kasamang kalihim at kinilala ang kanilang kontribusyon. Asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Kahapon lang, nang magbitiw bilang miyembro ng gabinete ni PBBM si Vice President Sara Duterte. Binakante ni VP Sara ang pagiging kalihim ng Department of Education at pagiging Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Walang binanggit si Pangulong Marcos tungkol sa pagbibitiw ng kanyang bise, pero may paalala ang Pangulo sa mga kawani ng gobyerno. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. Dagdag pa ng Pangulo, naglaan na ang pamahalaan ng 1.2 bilyong piso para sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan sa Caraga Region. Mula sa Surigao del Sur, dumiretso ang Pangulo sa Butuan, Agusan del Norte. Namigay din sila rito ng tig 5 kilong bigas at tig 10,000 pisong pinansyal na tulong para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Kasabay nito, hinihikayat ko rin na makiisa kayo sa bawat plano at inisyatibong aming ipinapatupad nang sa gayon ay makamit na natin ang isang bagong Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Peking oposisyon ang tawag ng Makabayan Bloc sa sinasabi ngayong bagong leader ng opposition ay si Vice President Sara Duterte. Paano raw yan mangyayari kung puro no comment siya sa mga mahalagang issue? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Saan banda? Yan ang belta ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng Makabayan Bloc sa pahayag ni Atty. Harry Roque na pwedeng maging bagong mukha ng oposisyon si Vice President Sara Duterte. Sinabi ito kahapon ni Roque kasunod ng pagbibitiw ni VP Sara bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin siya pwedeng makonsider as opposition dahil bahagi pa rin siya ng mga naghaharing uri sa ating lipunan na talagang nagpapahirap sa ating bayan. Dagdag naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, wag na raw lokohin ni VP Sara ang publiko. Giit niya, ang tunay na oposisyon wala dapat bahid ng korupsyon. Kapag 11 days confidential funds ginamit mo, 'di ba? Corruption 'yun eh. So kailangan po malinis yung record. Second, nagsusulong ng karapatang pantao. So doon palang bagsak na.
'di ba? Red Tagger pa, ang daming mga issues. Kaya para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, peke ang pagiging oposisyon ng bise. Yung Duterte camp ay opposed sa ICC investigation, opposed sa hustisya para sa mga biktima ng pekeng gera kontra droga, ganyan. Kung ayaw nila dyan, hindi talaga sila oposisyon na naglilingkod sa taong bayan. Para naman kay Albay Representative at Liberal Party President Edsel Lagman, Liberal Party pa rin ang tunay na oposisyon. Dahil ang tunay daw na oposisyon, isinusulong ang mabuting pamamalakad sa gobyerno, demokrasya, karapatang pantao at paglaban sa diktadurya. Malinaw daw na walang puwang si VP Sara sa kanilang oposisyon. Nang matanong naman si Lagman kung si dating Vice President Leni Robredo ba ay ang mukha pa rin ng oposisyon, sagot niya, ang last namin na pag-uusap ay siya ay tatakbo as mayor ng Naga City upang ipagpatuloy ang programa ng kanyang late husband. At siya naman ay sasama sa national campaign para sa senatorial slate ng Liberal Party at ang mga kaalyansa ng Liberal Party. Pero kung si dating Senador Antonio Trillanes ang tatanungin, hindi raw pwedeng maging mukha ngayon ng oposisyon si Robredo. Sa isang panayam sa Vera Files, iginit ni Trillanes na tahimik sa ilang issue si Robredo. Mas mainam pa raw na si Senator Risa Hontiveros ang manguna ngayon sa oposisyon na nasa gitna ngayon ng aksyon. Ayon naman sa isang political analyst, marami ang grupo ng oposisyon dito sa ating bansa. Nariyan ang Makabayan Bloc, ang Liberal Party at iba pa. Kaya kung sasabihin daw na si VP Sara ang magiging bagong leader ng entire opposition, ay hindi raw ito mangyayari. Paliwanag ng political analyst na si Antonio Contreras, baka ma-isolate na ang mga Duterte, lalo tila nagkakasundo na raw ang mga tradisyonal na oposisyon at ang Administrasyong Marcos, partikular sa issue pagdating sa tensyon sa West Philippine Sea. Lalo't nananahimik dito si VP Sara. Baka nakakita tayo ng mga bago ng alliances, bagong unity. Mag-realign ng mga forces ng mga dating mga galit kay PBBM. At dapat mag-ingat ang Duterte camp kasi baka yun ang kanilang albatros, baka yun ang maging Achilles heel nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Update naman tayo sa MV Tutor. Makalipas ang isang linggo, ngayon lang inilabas ng rebelding grupong Houthi ang video ng pag-atake nila sa barkong sakay ang mahigit 20 Pilipino sa Red Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Ito ang aktual na pambobomba sa MV Tutor habang naglalayag sa Red Sea nitong June 12. Ang video na yan ngayon lang inilabas ng Houthi, ang rebeldeng grupong umatake sa naturang barko. Makikita kung paanong pinasabog ang harapan ng MV Tutor. Gayon din ang gitnang bahagi nito. Sakay ng barkong yan ang 22 Pilipinong tripulante. Isa sa kanila ang nawawala hanggang ngayon. Ayon sa US National Security Council, patay na ang hinahanap na Pilipino. Pero umaasa pa rin ang ating Department of Migrant Workers na buhay pa ang ating kababayan. We cannot officially confirm his death or his passing. He is missing. And as I said, we continue to provide support to the family. Sa kabila niyan, aminado ang DMW na magiging mahirap ang salvaging and search operations lalo't lumubog na ang inataking barko. Napakatibay yung sistema ng... Kahapon, nagtungo sa Overseas Workers Welfare Administration Office ang 3 anak at kapatid ng nawawalang Pinoy seafarer. Tanging ang kanilang padre de pamilya ang kanilang sandalan dahil ulila na rin sila sa ina. Isa sa ilalim ang mga bata sa debriefing at psychosocial intervention. Muli namang pinaalalahanan ng DMW ang mga manning agency na may karapatan ang mga tripulante na tumanggi sa mga biyaheng daraan sa Red Sea at Gulf of Aden na markado ng gobyerno bilang warlike zones. Sa ngayon, 78 Pinoy seafarers na ang tumangging maglayag sa mga nabanggit na lugar. Kahit umayaw silang maglayag, mananatili pa ring buo ang kanilang sahod. Bukod dyan, pinapaigting na rin ng DMW ang pagbabantay ng mga manning agency sa mga barkong daraan sa warlike zones. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Kambyo tayo sa police report. Naakit ang isang lalaking Chinese sa kaswitan ng Pinay na nakilala niya online. Pero patibong lang pala yan dahil ang babae, miyembro pala ng Kidnap for Ransom Group. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. First time magkita ng lalaking Chinese at ng Pinay na yan na nagkakilala online. Dito sa isang fast food restaurant sa Taguig ang kanilang meetup nitong Lunes. Pagkatapos, nagtungo sila sa isang apartment sa Barangay Santa Ana. Pero ang inakalang masayang meetup, patibong pala dahil ang babaeng kasama niya, miyembro pala ng Kidnap for Ransom Group. Dito na naglabasan ang 5 pang kasabwat ng babae. Piniringan at pinusasan ang lalaking Chinese. Medyo kakaiba nga po yung modus itong mga suspect natin dahil ginamit po nila yung babae para maakit nila yung itong biktima nila na pumunta rito sa lugar. Kinuha ng mga suspect ang cellphone ng biktima para manghingi ng ransom sa kanyang pamilya. Nung una, sinasaktan po siya para iparinig doon sa magulang niya. At kaya po mayroon pa rin pinadalang picture yung mga suspect natin sa katatay para katibayan na talagang hawak nila yung anak. 5 milyong piso ang unang hiningi ng mga suspect pero naibaba sa 1.1 million pesos. Pasado alas 8 ng gabi noong Lunes nang ipadala ng tatay ng Chinese ang napagkasunduang pera. Ang mga suspect pa raw ang nag-book ng motor taxi rider. Dinala ito somewhere in Pasay. Sabi nung mga nag-book nung delivery item is ano daw po yun, damit. Nang makuha ang pera mula sa Taguig, dinala ang biktima sa Angono, Rizal at doon pinakawalan. Ibinalik din ang kanyang cellphone. Pero natandaan ng biktima ang apartment na pinagdalhan sa kanya. Natuntun ito ng mga pulis kinaumagahan. Dito naaresto ang 2 lalaking nakatira sa apartment. Nakumpiska sa kanila ang 1 kalibre 38 baril at 5 bala. Itinanggi ng mga suspect na sa kanila ang armas. Nagulat po ako, andun na po sa ilalim ng lamesa po yung baril. Mahaharap ang 2 sa reklamong kidnapping and serious illegal detention at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tinutugis pa ang 5 nilang kasabwat. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Listado ang isang motoristang may dalang baril matapos siyang magtangkang tumakas sa checkpoint sa Taguig. Hinala ng mga otoridad, gun for hire ang suspect. Nagbabalik si Brian Basa, exclusive. Narito ka namin sa salang pag-iingat ng illegal na baril. Walang kawala ang lalaking yan matapos tumakas kahapon sa police checkpoint sa Barangay Calzada Tipas sa Taguig. Sa pagmamadali niya, nasagi niya ang isang pulis at doon na nga napansing armado ang suspect. Nung sinete po nila, ay may nakita po silang bumubukol sa kanyang bewang na parang baril. Nakumpiska sa suspect ang kalibre 45 baril at 4 na bala. Pati ang kanyang motorsiklo at cellphone kinuha rin. Nang basahin ng mga pulis ang text message ng suspect, meron pa silang nabisto. Allegedly po, merong kaaway yung isang tao na nagpapahanap sa kanya ng papatay dun sa taong yun. Nakita po namin sa conversation na siya na yung gagawa ng krimen. Paliwanag naman ng suspect, trip lang nila ng kanyang kaibigan ang naturang text message. Hindi raw siya hitman. Napagtripan niya lang din po ata kasi nalaman niyang may ano po ako eh. May baril po. Gawa-gawa ko lang po yun, sir, yung chat na yun, na meron akong nakita po. Giit pa ng suspect, kaya siya may dalang baril bilang proteksyon niya. May mga nakaaway po ako dun sa amin na chinichismis po dun sa amin na sasaksakin daw po ako. Aminado naman ng suspect na hindi rehistrado ang dala niyang baril pero hindi tulad ng kwento ng mga pulis, hindi raw nakasuksok sa kanyang bewang ang baril niya kundi nakalagay sa sling bag. Itinanggi rin niyang umiwas siya sa checkpoint. Nahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Road rage na naman, dinisarmahan ng isang pulis na nakuna ng video na naglabas ng baril para sindakin ang nakagitgitan niyang motorista sa Antipolo. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Viral ang videong ito kung saan makikita ang isang rider na may hawak na baril.
Kinakalampag niya ang 16-wheel truck matapos makaalitan ng driver nito sa zigzag road sa Antipolo. Ang rider nagpakilalang pulis. Maya-maya bumalik siya sa kanyang motor at tila may kinausap sa cellphone. Ilang saglit pa, binalikan niya ang nakaalitang motorista. Mapapansing walang plaka ang motorsiklo niya. Magbabayaral ka sa akin. Opo, di na kayo uniforme yan. Ayon sa driver ng truck na siyang kumukuha ng video, nakagit-gitan niya sa daan ng rider. Bigla na lang daw itong huminto at bumunot ng baril. Kinumpirma naman ng Rizal Provincial Police Office na pulis nga ang naturang rider at naka-assign siya sa Morong Police Station. Depensa raw ng pulis, nag-overtake sa kanya ang truck at muntik na siyang maaksidente. Huminto raw siya sa harapan ng truck para pababain ang driver at pag-usapan ang nangyari. Pero dinedma lang daw siya ng truck driver. Parang babanggain, kaya napilitan siya na paandarin ulit, umabante ulit para lang hindi po siya mabangga ng nasabing truck. And then nung pag-abante niya po ng ilang metro pa ulit palayo dun sa truck, that's the time na bumunot daw po siya ng baril. Kasi natakot po siya na baka daw siya ay banggain naman ng truck. Ayon pa sa pulis, humingi naman daw ng paumanhin ng driver ng truck ng mga oras na iyon. Hindi na niya pina-issuehan ng citation ticket kasi sabi daw po ay wala daw pong pambayad ng ticket kung matitikitan si So doon po naghiwalay sila nang wala naman pong inihain na anumang reklamo sa bawat isa. Kaya nagulat na lamang daw po itong ating pulis na meron ng kumakalat na viral video. Sa kabila niyan, hindi raw kukonsintihin ng PNP ang inasal ng pulis sa daan. Nasa restrictive custody na ang naturang pulis at binawi na rin ang kanyang baril. Bukas naman ang Morong Pulis kung gusto ng truck driver na magsampa ng kaso laban sa pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Lalaking nanloob sa bahay ng isang retiradong Navy sa Las Piñas napatay sa shootout. Nasirang baggage handling system sa NAIA matatagalan pa bago maayos ayon mismo sa Manila International Airport Authority. Sa pool sa CCTV, babaeng tumatawid sa Cebu City nabundol ng humaharurot na motorsiklo. At janitor sa NAIA nakapulot ng medyas na may lamang dollar bills na nasa 1 milyong piso. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Napatay sa shootout ang isang lalaking nanloob at nanguha ng baril sa bahay ng isang retiradong Navy sa Las Piñas. 2 pulis naman ang sugatan nang mawi sa barilan ang pagtugi sa suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang pagbaba sa sasakyan ng 3 lalaking ito sa Las Piñas City. Mga pulis pala ng miyembro ng SWAT ang 3 lalaki. Rumusponde sila sa lugar para huliin ng isang lalaking armado ng baril. Ilang saglit pa'y makikita ng nagtakbuhan ng mga pulis dahil pinaputukan na sila ng lalaki. Makikita rin tumatakbo ang tinutugis nilang armadong suspect. Tumagal din ng ilang segundo ang engkwentro. Kitang paika-ika ang isa sa mga pulis na tinamaan ng bala. Hindi naman kita sa video pero nabaril din ng mga pulis ang suspect na agad na nasawi. Sa investigasyon ng Las Piñas Police, pinasok ng lalaki ang bahay ng isang retired Navy personnel para pagnakawan. Pero nakita siya ng Navy personnel at kumuha ito ng baril. Pero sa bilis ng lalaki, naagaw niya ang baril at agad tumakas. Nakunan din sa CCTV ang pagtakas ng lalaki matapos tangayin ng baril. Tumakbo siya at tila naghahanap ng madadaanan nang biglang dumating ang isang SUV sakay ang isang gwardiya ng subdivision. Kinompronta siya ng gwardiya na si Richard Suerte pero tumakbo ang lalaki. Sabi ko, sa anong gagawin mo dito? Biglang tumawid ng bakod. Sabi ko, bakit may baril ka? Binaril kami yun, tagilid sa sakyan na yan.
Nakipagbarilan pa ang gwardiya sa sospek pero nakatakbo rin ito palayo. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita muli ang pagtakbo ng lalaki, bitbit ang baril. Pumasok pala ito sa isang tindahan para magtago. Sinita naman siya na may-ari ng tindahan. Sabi ko, ba't may baril ka? Lumabas ka nga dyan. Sabi ko, nakita ko, ay mga pulis, ay baril na ka dyan. Hindi ako takot. Wala ako sa ano eh. Malakas ang loob ko eh. Sila nagtakbuhan. Matapos ito, muling tumakbo ang lalaki. Sinabayan niya ito ng pagpapaulan ng bala kung saan tinamaan ang 3 sasakyan. Pinuntirya rin nito ang SUV na sinasakyan ng gwardya pero maswerteng hindi tinamaan ang sakay nito. Dito na tumawag ng mga pulis ang mga residente at kalaunan nga ay nangyari na ang engkwentro. Nadala na sa ospital ang mga sugatang pulis at nasa maayos ng kalagayan. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang pagkakakinlanlan na nasa wing gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Naaresto kanina pero pansamantalang nakalaya rin agad si dating Negros Oriental Governor Pride Teves. Kaugnayan ng 3 count para sa kasong terrorism, financing o pagtustos sa mga terorista. Ayon sa PNP, nadakip ng CIDG si Pride Teves sa barangay Taclobo, Dumaguete City kaninang umaga. Alinsunod yan sa arrest warrant na inilabas ng Cebu City Regional Trial Court. May kinalaman umano si Teves sa mga pagpatay at pangharas sa Negros Oriental. Isang designated terrorist si Teves mula pa noong 2023, pati ang kapatid niyang si dating Congressman Arnie Teves. Kanina nagpiyansa rin si Pride Teves ng kabuang halagang 600,000 pesos. Inireklamo ng ilang international at domestic passengers sa NAIA ang mga maletang naiwan ng eroplano dahil sa pumalyang baggage handling system noong nakaraang linggo. Aminado ang pamunuan ng airport sa naging aberya pero matatagalan pa raw bago ito maayos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nauwi sa konsumisyon ang masayasanang bakasyon sa Pilipinas ng mag-asawang balikbayan galing Amerika na sina Ayan at Angelo Saberola. June 12 nang bumiyahe sila patungong Cagayan de Oro galing Maynila. Pero paglapag sa CDO, saka lang nila nalaman na naiwan pala sa NAIA ang mga bagahe nila. The staff came out and, your luggage got left in Manila, sabi nila. Something about a conveyor belt breakdown. Sinubukan magreklamo ng mag-asawa sa sinakyan nilang airline pero inabot ng 5 araw bago na ibalik lahat ang kanilang mga maleta. Bukod kina Ayan at Angelo, naiwan din sa NAIA ang maleta ng kilalang model actress na si Maria Ozawa nang bumiyahe siya pa Singapore noong Biyernes. Kwento ni Ozawa sa kanyang Facebook post, ito raw ang unang beses na nawalan siya ng bagahe. Paliwanag naman ng Manila International Airport Authority, nagkaroon ng problema sa baggage handling system nila kaya naiwan ang ilang maleta sa NAIA Terminal 3. Ito pong nangyari nitong June 12, meron po tayong mga nasirang piyesa dito. No? Ito po yung ball joint, ito po sa tilt tray. Ito po yung nagsushort ng ating mga bagahe papunta sa mga airlines, no? Sa mga eroplano. Dahil po dun sa ball joint na ito, sumabit po siya dun sa mga motor sa ilalim, no, kung kaya't nagkaroon ng aberya. Ginagawa naman na raw ng paraan ng MIA na maayos agad ang baggage handling system. Pero aminado silang baka abutin pa ng 200 days o higit kalahating taon ang pagkukumpuni. Nagkakaubusan daw kasi ngayon ang pyesa. Bukod sa Terminal 3, ganito rin daw ang problema sa NAIA Terminal 1 at 2. Tinitignan naman na raw nila kung may kwalipikadong local manufacturer na pwedeng mag-supply nito dito sa Pilipinas. After the pandemic, nung nag-reoperate na po lahat ng paliparan sa buong mundo, nagkaroon po ng high demand sa mga baggage handling system parts nila. No? So mataas po yung demand for spare parts. Dahil sa aberya, agad humingi ng pag-unawa mga airline company sa mga naapektuhang pasahero. Ang Cebu Pacific, una nang nag-abiso sa mga pasahero nito kaugnay sa naging aberya sa conveyor system at x-ray machine. Ang AirAsia naman, nagdagdag na raw ng manpower para mano-manong iload ang mga bagahe sa eroplano. Handa rin daw silang magbigay ng compensation sakaling magkaroon ng problema sa mga bagahe. We strictly observe or adhere to the Air Passenger Bill of Rights as well as our terms and conditions of carriage. For every baggage na in bulk po ito, hindi po ito per piece. So 2,400 pesos po for every 24 hours until such time na madala po yung mismo bagahe sa inyong preferred na location. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles,
News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsyadang showbiz balita ngayong Huwebes. Mas lalakas at mas titindi pa ang mga handog na programa ng Kapatid Network sa third quarter ng taon. Ang mga dapat abangan dito sa TV5, ibibida sa isang masayang event sa Marketplace sa Taguig ngayong gabi. At live mula po sa Taguig, nasa frontline ng balitang yan, si Maui David. Maui, kamusta na ang mga kaganapan dyan? Hello, Kalad Karen! Eto na nga, party-party ang vibes dito sa venue sa BGC. Swak para sa event mamaya kung saan i-flex pa natin ng bongga ang ilan nating mga kapatid shows at ilang pang mga paparating na mga exciting na TV5 programs ngayong taon. Dahil ilang minuto na lang magsisimula na ang trade launch, narito na ang ilang business partners, brands, VIPs at ilan pang celebrities. Ngayong gabi, 6 na programa ang nakalinyang ibibida ng Kapatid Network. Meron tayong comedy, romance, action, light drama at game show. Ayon na rin sa TV5 Management, kumpletong-kumpleto para sa sulit na panonood ng ating mga kapatid. Una na riyan iyong Ang Himala ni Nino na pagbibidahan ng ilang mga bagong child star at syempre si MMFF 2023 Best Actor Cedric Juan. Magpapasaya rin mamaya ang cast ng Pajak Princess ni Miles Ocampo. At ang kauna-unahang family sitcom na pagbibidahan ng isang tunay na pamilya, ang The Purse Family ng Pamilya Mulak. Hahataw rin mamaya sa stage ang mga papasok na rin sa primetime na cast ng Lumuhod Ka sa Lupa. Kalad Karen, marami pang inihandang paandar ang Kapatid Network para sa ating mga minamahal na business partners, brands at iba pang bisita dito sa TV5 Trade Launch. Kaya naman, exciting days ahead talaga para sa ating mga kapatid. Pero ito na nga, for now, maghahanda muna kami ni Andre para sa ating pag-host tonight. Kaya balik muna sa inyo dyan sa studio. Kalad Karen. Nako, talaga nakaka-excite yan. Good luck sa inyo ni Andre, Maui. Maraming salamat. Eto pa nga, in-unfollow na ni Paulo Contis ang girlfriend niyang si Yen Santos. Bago po nito, si Yen lang ang nasa following list ni Paulo sa IG. Kasunod ng pag-unfollow na yan ni Paulo, mas umugong tuloy ang usap-usapang hiwalay na nga ang dalawa. Last month lang nang umingay ang kanilang breakup rumors nang i-unfollow na rin siya ni Yen. Hanggang ngayon, wala pa rin pong kumpirmasyon si Paulo tungkol dito. January 2023 lang nang aminin ni Paulo ang relasyon nila ni Yen. Nilinaw niya rin noon na hindi ang aktres ang dahilan ng hiwalayan nila ng ex na si LJ Reyes noong 2021. Ito pa, muling magsasama-sama sa concert stage ang legendary Pinoy rock band na Eraserheads. Pero po this time, going international na sila para sa kanilang huling El Bimbo World Tour. Ipoproduce pa rin yan ng concert, ang series of concerts sa US, Canada, Singapore at Dubai ng parehong concert producer na naghatid ng kanilang reunion concert last 2022. Exciting ang concert tour, lalo't aabot sa 40 kanta ang kanilang hinanda para rito. Kabilang po dyan, yung mga hindi nasama sa huli nilang concert. Magsisimula ang kanilang tour next month. Slightly different set from last year. We're getting a lot of songs from a lot of deep cuts and some songs that we haven't played from the previous tours. We've always liked to keep it light. We love to perform our old songs, our new songs, and we just ask the fans to keep an open mind and open ears. Balik tayo sa mga mainit na balita sa Frontline. Perjury at deportation. Yan ang pwedeng kaharapin ni suspended Banban Mayor Alice Guo oras na mapatunayang hindi nga siya tunay na Pilipino. Ayon yan kay Senator Sherwin Gatchalian. Itinutulak na ring maimbestigahan sa Senado ang mga kaso ng late birth registration at paglipana ng mga peking birth certificate. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez.
Matapos mabisto ang ilang irregularidad sa detalye ng kapanganakan ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go, inihain ni Senator Sherwin Gatchalian ng Senate Resolution 1053. Layo nitong imbestigahan ang paglipanan ng pamimeke ng mga birth certificate, gayon din ang mga insidente ng late birth registration. Matatandaang sa investigasyon ng Philippine Statistics Authority noong nakaraang buwan, 19 anyos na si Go nang mai-register ang kanyang birth certificate. Tingin ni Gatchalian na aabuso ang proseso ng late birth registration. Dahil nakita ko yung trend, pag binigyan ng late registration, and next step, kukuha ng passport. Tapos sasabihin, Filipino passport ito at Pinoy ako. No? But pag tinignan mo yung supporting documents, late registration process or late registration birth certificate ang ginawa nila. So may pattern na nangyayari. Sakaling mapatunayang pineke nga ni Go ang kanyang pagka-Pilipino, pwede siyang kasuhan ng perjury ayon kay Gatchalian. Sa paglutang kasi ng Special Investors Resident Visa application ng isang Go Waping na pinaniniwalaang si Mayor Go rin, may mga nakalap pa raw na ebidensya ang senador na 2 passport ang ginagamit ng alkalde mula 2008 hanggang 2011. Ginamit ni Go Waping yung kanyang Chinese passport at ginamit rin niya yung kanyang Filipino passport in and out of our country. We have the passport numbers on record. Ang lahat ng mga ito pwedeng maging basihan para kanselahin ang birth certificate ni Go at tuluyan siyang ipa-deport. Pwede rin itong basihan para sa posibleng quo warranto case ng Office of the Solicitor General para maharang ang re-election bid ni Go sa 2025. Pero dapat unahan ng Solgen si Go. Dahil kung nangyari yan, then hindi na siya pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy. Kasi dahil isusulat mo doon, are you a Filipino? Hindi niya na ma-check yun, yung box na yun. Bukod sa alkalde, maharap din daw sa kasong perjury ang ama niyang si Go Janjo o Angelito Go dahil sa pagbibigay ng impormasyon para sa late birth registration ni Mayor Go. Posible raw na dinagdagan ng 3 taon ang edad ni Mayor Go dahil kailangan nilang makabili ng lupa sa Pilipinas noong 2005. Pag minor ka, hindi ka pwede bumili ng lupa, hindi ka rin pwede mag-incorporate ng mga corporation. So ang theory ko, again, personal analysis ko, pinatanda niya para si Alice Go pwedeng mag-incorporate ng mga corporation, pwede rin siya bumili ng lupa. Pero 3 years younger siya. Si Alice Go at this time is 34 years old, not 37, no? Based on sa birthday ni Go Waping. Tingin ni Gatchalian, negosyo talaga ang pakay ng pamilya Go sa Pilipinas. Nakipagpulong na rin daw si Gatchalian sa Anti-Money Laundering Council noong Biyernes para busisiin ang paglabas-masok ng pera ni Go sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Pinadedeport na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang lahat ng dayuhan na nahuling ilegal na nagtatrabaho sa raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa liham na pinadala ng PAOC, inatasan nito ang Department of Justice at Bureau of Immigration na pangunahan ang deportation order laban sa 156 na dayuhang empleyado ng Lucky South 99 Corporation. Sinulatan din ng PAOC ang Anti-Money Laundering Council para mag-apply ng freeze order sa korte laban sa raid na Pogo Hub. Tutulong naman daw ang Filipino-Chinese community sa gobyerno para ibalik sa China ang mga naarestong Chinese. Kanina, lumagda ng Memorandum of Understanding ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce sa DOJ para sagutin ang mga gastusin sa mga ipapadeport na Chinese. Susunod, matapos batikusin ni Davao City Mayor Baste Duterte, Senator Bongo nag-Facebook Live kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 3 taong gulang na lalaki patay matapos masagasaan ng van sa Maynila. Sa Cebu City naman, tumatawid na babae nabundol ng humaharurot na motorsiklo. At ilang Pinoy boxers gaya ni Carlo Paalam at Nesty Petesio handa nang mag-uwi ng gold medal para sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tuloy ang military drill sa ilalim ng Marine Aviation Support Activity o MASA 2024. Paglilinaw ng Pilipinas, wala itong kinalaman sa panibagong tensyon sa Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sunod-sunod na pinaulanan ng bala ng helicopter ng Philippine Navy ang target nito sa Ternate, Cavite kanina. Kargado ng 50 caliber at mga rocket ang Augusta Westland Power Maritime Helicopter na ilang oras nagpaikot-ikot sa himpapawid bago tumbukin ang kunwaring kalaban. Sunod na ginamitan ng rocket ang target. Bahagi ito ng Marine Aviation Support Activity o MASA. Bukod sa aerial naval asset, may nakabantay rin na tropa ng Marines at snipers na nakadeploy sa bulubunduking bahagi ng kampo. It focuses on enhancing the capabilities, developing interoperability, and strengthening coordination by using the aviation assets for air and ground operations. Observers naman ang mga kinatawan mula sa Estados Unidos sa pagsasanay ng mga Pilipinong sundalo. Ito ang unang pagkakataong nagpalipad ng drone o isang uri ng unarmed surveillance and reconnaissance aerial system sa MASA na ginagamit ng militar sa intelligence operations nito. Isa rin sa highlights ng MASA ang paghahanda ng Marines at Navy forces sa territorial defense ng Pilipinas. We aim to be prepared for future challenges and for us to deliver our mandate or to fulfill our mandate for the security of the nation or for the territorial integrity and sovereignty. Nilinaw naman ng Philippine Marine Corps na hindi tugon ng MASA sa panibagong tensyon sa Ayungin Shoal nitong June 17. It is part of our preparation but it is not considered as yung naganap doon sa Palawan. Naplano ito last year pa. So, as I said, MASA is all about using the aviation assets. Sa June 22, formal na magtatapos ang MASA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nabingi ang ilang traffic enforcer dahil sa ingay ng EDSA. Ayon yan sa isang pag-aaral. Ang nakikitang solusyon dyan, alamin sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Araw-araw babad sa ganitong ingay ang mga traffic enforcer sa EDSA. Mainit na nga, tinitiis pa ang sakit sa ulong busina ng mga sasakyan na posibleng makabingi. Sa pag-aaral ng National Institutes of Health ng University of the Philippines, Manila, sinuri ang pandinig na mahigit 100 traffic enforcer na 5 taon o higit na nakapwesto sa EDSA. Nakita rito na ang mga EDSA enforcer na nakararanas ng ingay na higit sa 85 decibels sa loob ng 8 oras ay may tsansang magkaroon ng problema sa pandinig. Sa mga sinuri, 13% o 14 na enforcer ang nakararanas ng matinding ingay. At ang nakababahala, 16% o 17 enforcer ang nakararanas ng bahagyang pagkabingi o matinding pagkabingi sa isang tenga. Ganitong klaseng ingay ang naririnig ng mga traffic enforcers sa buong maghapon dito sa kahabaan ng EDSA, partikular na dito sa ilalim ng Ortigas Flyover kung saan nakukulob ang ingay ng mga sasakyan. Gaano nga ba kalakas ang 85 decibels na ingay sa EDSA? Sinlakas yan ng tunog ng blender, vacuum cleaner o hair blower. Ang ligtas nating pakinggan ay ang tunog ng mga dahon na nasa 20 decibels lang. 40 decibels naman ang ingay sa library at 60 decibels ang normal na pag-uusap ng tao. Malakas na ang 90 decibels gaya ng tunog ng barena o ingay sa mga dance club. 110 decibels naman ang ingay sa sporting events. Masakit sa tenga ang 130 decibels gaya ng sirena ng ambulansya. At 140 decibels gaya ng fireworks o putok ng baril kung saan 15 minuto lang na exposure ay maaaring maging sanhi ng permanenteng pagkabingi. Ang traffic aide na si Vincent, aminadong may pagkakataong hirap marinig ang kausap. Yung pagdating po nung sounds sa'yo, nung sinakausap mo, parang mahina na. I mean,
hindi na ganun kaklaro. Minsan ipauulit mo kasi hindi mo narinig ng buo. Narinig mo man po siguro yung end na lang. Ayon sa isang espesyalista, prone sa pagkabingi ang mga nagtatrabaho sa kalsada, pabrika at barko. The normal commuter, normal driver would spend time on the road, maybe 15 minutes, 30 minutes, 85 decibels really won't affect our hearing that much. No? However, it's different if you're exposed long term. Rekomendasyon ng UP Manila, dapat may proteksyon ng mga traffic enforcer sa kanilang tenga. Pinag-aaralan na raw ito ng MMDA. Hindi naman po pwedeng completely magkaroon ng earplugs yung aming mga enforcers para hindi po maapektuhan dahil delikado rin po yan sa kanila. Hindi nila maririnig kung may parating na sasakyan. Pero ayon sa espesyalista, makakarinig pa rin naman kahit nakasuot ng earplugs. Makatutulong din daw ang mayat-mayang pagpapahinga ng malayo sa ingay para hindi masira ang pandinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mawawala ng kuryente ang ilang lugar sa Metro Manila at kalapit probinsya sa darating na linggo. Base sa abiso ng Meralco, apektado ng power interruption ang Ermita, Maynila, pati ang ilang mga lugar sa Santa Maria, Bulacan. May ilang poste raw kasi ang kailangan palitan at may ayusin din mga kable. Mawawalan din ng kuryente sa linggo ang Chaong, Quezon Province at Binyan, Laguna. Dahil naman yan sa maintenance sa mga pasilidad. Apektado rin ang ilang lugar tulad ng Carmona, Cavite at Western Bicutan sa Taguig. Dahil din yan sa maintenance activities. Git pa ng Meralco, wala namang problema sa supply ng kuryente. What's up mga kapatid? Palapit ng palapit ang Paris Olympics at tuloy-tuloy ang paghahanda ng ating mga atleta. Ilan sa mga inaasahan natin na makakasungkit ng mga medals ay ang ating mga boksingero. Kaya inimbitahan sila ni Boss MVP para ipakita ang suporta sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Bumisita ang mga miyembro ng Association of Boxing Alliances in the Philippines sa isang courtesy call kay MVP Sports Foundation Chairman Manny V. Pangilinan. Present ang ilang Pinoy boxers na handa ng mag-uwi ng gold medal para sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Kabilang dyan sina Ira Villegas, Carlo Paalam, Hergy Bacyadan at Nesty Petesio. Sina Nesty at Carlo ang magiging opisyal na flag bearers para sa opening ceremony. Hindi ko po ina-expect kasi ang nasa utak ko talaga magpa-flag bearer si EJ or si Carlos Yulo talaga. So, never kong inisip. So, nung in-announce na nga, like, sabi ko, talaga? Yeah. So, sobrang proud po ako, lalo na dala mo, nilalakad mo yung flag ng Pilipinas. Sobrang saya po talaga. Mas masaya po pag marinig yung awit ng Pilipinas pag nananalo ka. Yun talaga importante po. Susuotin ng flag bearers ang custom-made barong na dinisenyo ni Francis Liberan. Tinawag na sinag. Sinisimbolo nito ang ika-100 taon na pagsali ng Pilipinas sa Olympics. Samantala, para mas ganahan ang Olympic boxers, niregaluhan sila ng MVP Sports Foundation at ng Smart Sports ng kani-kanilang cellphone. Kumpleto pa ng eSIM na pwede nilang gamitin sa Paris. Any advice that you could give to all our Olympians before Paris Olympics? Well, we can only ask them to do their best for the country, no? And I think they will. They've gone through quite a bit of training here and abroad, especially abroad, our boxers particularly. And we wish them all the best. Binigyan naman ng boxer si Pangilinan ng opisyal na Olympic boxing jacket. Bukod sa Olympic boxers ay si MVP pa lang ang meron nito. Kumpiyansa ding makaka-gold ang isa pang pambato natin sa boxing na si Yumir Marshall. Kasalukuyang nasa Amerika si Yumir para sa kanyang training. Ngayong pa lang daw ay 100% ready na siya. Nag-prepare na po ako para sa Paris Olympics. Kasama yung preparation ko doon, yung paglaban ko sa professional dyan sa Pilipinas. So talagang pinagandaan ko to. No excuses pagdating doon sa Paris Olympics. Gaya ni Yumir, confident din daw na papasok sa Olympics si gymnastics golden boy Carlos Yulo. Aminado si Kaloy na di na naipakita ang lahat dahil medyo nahihiya pa siya sa nakaraang Olympics.
pero di na raw mangyayari ngayong taon. This time po, na-practice ko po siya talaga na ilabas ko yung kung ano ako, ipakita ko kung ano yung ginagawa ko na practice, kung ano ba talaga yung target ko sa gymnast po. Ngayon po, mas confident po ako na mag-perform at ipakita po yung galing ng Pilipina po. Ngayong weekend ay lilipad na pa Mets France ang mga pambato natin sa Olympics para sa isang buwang training camp. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Sa basketball, tuloy ang paghahanda ng Gilas Pilipinas at magkakaroon sila ng exhibition game kontra Taiwan Mustangs bago ang parating na FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. In-announce ng Samang Basketball ng Pilipinas na libre ang nood ng fans sa laro na magaganap sa Lunes sa PhilSports Arena. Makakatapat ng Gilas sina PBA coach or former PBA coach Chris Gavina at 9-time PBA champion Alex Cabagnot. Kaya lang hindi pa sigurado kung lalaro sina Dwight Howard, DeMarcus Cousins at Quinn Cook. Mag-uumpisa ang training ng Gilas bukas at first game nila ng OQT sa July 3 kontra Latvia. Bagong pagkakataon na naman para sa kupunan na sumubok mag-qualify para sa 2024 Paris Olympics. Okay, ang alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, public hearing sa panukalang taas sahod sa Metro Manila, sinabayan ng protesta. Empleyado sa NAIA nagsauli ng napulot niyang medyas na may lamang 1 milyong piso. At lalaking customer sa Amerika sinaboy sa barista ang nirereklamong kape. Pero ang barista rumesbak at minartilyo ang sasakyan ng customer. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ilang araw matapos siyang patutsadahan ni Davao City Mayor Baste Duterte, nag-Facebook Live si Senator Bongo. Kasama rito ng senador ang ama ng alkalde na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang Facebook Live nito hindi tungkol sa birado ni Baste, kundi para pabulaanan ang kumakalat na ulat na pumanaw na ang dating Pangulo. Sa mga nagpapakalat sa TikTok na merong masamang balita kay former President Duterte, hindi po yun totoo. He is live and kicking at binabati kayo. Mga kababayan ko, kumusta kayong lahat? Ako po yung matanda na. At hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman akong sakit. At feeling ko, hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Tiniyak din ni Go na long-time aide ni Duterte na hindi niya pababayaan ang dating Pangulo. Hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya at mahal na mahal ko po siya. Noong Lunes, kinwestiyon ni Davao City Mayor Baste Duterte kung bakit wala raw imik si Go sa mga issue sa kanilang lungsod. Git pa ng alkalde, kung may plano pa ang senador na tumakbo sa susunod na eleksyon, dapat ipakita niya na kaisa siya sa mga kapwa niya Davaoenyo. Sa Seattle, sa Amerika, nagkainitan ang isang customer at barista ng dahil lamang sa kape. Makikita sa video ang lalaking customer na nakikipagtalo sa babaeng barista sa drive-thru counter ng coffee shop. Inireklamo ng customer ang presyo ng binili niyang kape at tubig na umabot daw sa $22 o katumbas ng 1,300 pesos. Ilang sandali pa, isinaboy ng customer ang kape at tubig sa babae sabay sakay ng kotse. Hindi naman nagpatalo ang babae dahil pinukpok at binasag niya ang windshield ng kotse ng customer. Ayon sa babae na may-ari pala ng coffee shop, gumanti lang siya dahil naging violente na ang customer. Tumawag daw siya ng pulis pero hindi naaresto ang lalaki. Isang misteryosong monolith ang nadiskubre sa Nevada sa Las Vegas. Ayon sa local police, nakita nila ang struktura nitong weekend malapit sa hiking area na Gas Peak. Ayon sa mga ulat,
Higit 200 monolith ang biglang sumusulpot sa iba't ibang bahagi ng mundo mula 2020. Hindi pa tukoy kung sino ang nasa likod ng mga ito. Panibagong wildfire na naman ang inaapula sa Athens, Greece. Nabalot ng makapal na usok ang paligid dahil sa laki ng sunog. Malapit din ang gubat sa residential area kaya pinalika sa mga nakatira sa lugar. Gumamit pa ang mga bombero ng mga helicopter para maapula ang wildfire. Hinala ng mga otoridad, sinadya ang sunog dahil may nakitang lata ng petrolyo sa lugar kung saan nagsimula ang apoy. Walang nasaktan sa insidente pero maraming ari-arian ang natupok. Sa New Mexico naman sa Amerika, hindi pa rin naapula ang wildfire na sumiklab noon pang Sabado. Ayon sa mga otoridad, 2 na ang nasawi sa sunog. Nakita ang mga bangkay sa mga sasakyang inabutan ng apoy. 500 bahay na ang natupok sa 9 na ektaryang wildfire. Sa India naman, sinagip ang higit 1,000 turistang na-trap sa trekking site matapos magkaroon ng landslide. Malalaking bato at rumaragasang ilog ang tinawid ng rescuers habang bitbit ang mga injured na turista. Nagkaroon kasi ng kaliwat-kanang landslide sa bulubunduking bahagi ng Sikkim State. Bunsod daw yan ang ilang araw na pagmulan sa rehiyon. Sa El Salvador naman, inanod sa baybayin ang sandamakmak na basura kasunod ng malakas na ulan. Galing daw ang mga basura sa umapaw na ilog sa bayan ng Acajutla. Nakapagtala rin ng mga pagguho ng lupa kung saan nasa 11 ang namatay. Habang sa Oklahoma sa Amerika, umapaw rin ang isang ilog matapos sa mga pagulang dulot ng bagyo. Umabot ng hanggang highway ang baha kung saan ilang sasakyan ang stranded. Susunod, 3 taong gulang na lalaki patay matapos masagasaan ng van sa Maynila. Sa pool sa CCTV, babae nabundol ng humaharurot ng motorsiklo habang tumatawid sa Cebu City. At 31 bahay sa Bato, Leyte, nasunog. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabundol ng humaharurot na motorsiklo ang isang babae sa Cebu City. Pareho silang tumilapon at nasa pool pa yan sa CCTV. Nasa Frontline ang balitang yan si John Aroa. Pasado 10:00 ng gabi noong Lunes, pero maliwanag naman sa Escario Street sa Cebu City. Makikita ang isang babaeng maraming bitbit. Pinili niyang tumawid sa kalsada kaysa mag-overpass. Nang masiguro ng babae na malayo ang mga sasakyan, saka siya tumawid nang biglang dumating ang humaharurot ng motorsiklo at nabangga ang babae. Sa lakas ng impact, tumilapon pati ang rider. To the rescue agad ang mga nakakita sa disgrasya. Pareho silang isinugod sa ospital. Kinailangang tahiin ang nasugatang binti ng babaeng si Marivic Alpaza. Kwento niya, pauwi na siya nang maaksidente. Na-feel ako, na-blurred ako. Feel ko na-blurred yung paningin ko. Dumilim yung aking paningin. Inabutan talaga ako. Grabe talaga. Nagkabali naman sa kanang kamay ang rider na si Hens Jason Kimiging. Ayon sa barangay, parehong may pagkakamali ang babae at rider. Matulin daw kasi ang takbo ng motorsiklo habang sa blind spot naman tumawid si Alpaza. Nasa lower portion ka ng road, hindi mo makikita yung sa unahan. Pag nakita na niya, nag-apply siya ng brake pero huli na. Accident prone daw talaga ang naturang kalsada. Kaya paalala ng barangay, tumawid sa overpass. Sa huli, hindi na nagreklamo ang biktima pero inako ng pamilya ng rider ang gastos sa ospital at gamot ni Alpaza. Nangako rin silang babayaran ang mga araw na kinailangang umabsent sa trabaho ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Patay ang 3 taong gulang na batang lalaki matapos siyang masagasa ng van sa Maynila. Humiwalay raw ang bata sa kasama niyang lola bago na aksidente. Nasa Frontline ng balitang yan si Dave Abuel.
Sa kuwang ito ng CCTV mag-alas 11 ng umaga kahapon, makikita ang batang lalaking ito sa Solis Street sa May Tondo, Maynila. Pinadaan muna ng bata ang ilang sasakyan at naghintay ng tiyempo na makatawid. At nang tumawid na siya, saktong paparating ang isang itim na van at nasagasaan ng bata. Napahinto ang isa pang puting sasakyan, nakasunod ng nakasagasang van. Makikita ring nakasubsob na sa kalsada ang bata. Isinugod ng barangay ang bata sa ospital pero binawian din siya ng buhay. Isang babaeng nakapula naman ang humabol sa tricycle na ayon sa barangay ay ang ina ng bata. Kinarang naman ng mga taong bayan ng van saka pinapunta sa barangay ang driver nito. Kinilala ang nasawing bata na si Kurt Jan Castillo, 3 taong gulang. Pauwi na raw dapat ang bata matapos maglaro at sumaglit sa tindahan. Hindi malinaw sa kuha ng CCTV pero ayon sa ama ng bata na si John Wesley Castillo, kasama ni Kurt ang kanyang lola bago ng aksidente. Nung oras na yun kasi sir, bumibili sila ng lola niya. Dito sa may tindahan dyan sa may gilid. Ang nangyari, tinaguan niya yung lola niya, then tumakbo siya pa uwi. Ayun nung time nung nabangga siya. Hindi naman matanggap ng ama ng biktima ang nangyari sa anak. Magno-nursery na sana si Kurt sa darating na pasukan. Dapat bibili na kami ng gamit niya pang pasukan eh. Kasi lagi sinasabi sa akin nung kahit 3 taon pa lang siya, sabihin sa akin yan, Daddy, gusto ko na mag-aral, Daddy. Tumanggi nang magbigay ng panayam ang driver ng van. Nasa kustodiya na siya ngayon ng Manila District Traffic Enforcement Unit at posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa pulsa video ang pag-atake ng snatcher sa Taguig City. Makikitang naglalakad ang babaeng ito sa palengke ng Barangay South Signal nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakipag-agawan pa ang biktima pero tuluyan ding nakuha ng kawatan ang kanyang bag. Sinubukan din ng ilang tao na habulin ang snatcher pero bigo sila. Hindi nakita sa video pero ayon sa pulis, nakaabang pala sa snatcher ang ganyang kasabwat na nakamotor kaya agad silang nakasibat. Natangay nila ang bag na may lamang 50,000 pesos. Nasunog ang higit 30 bahay sa Bato, Leyte. Nabulabog ang mga natutulog na residente nang sumiklab ang apoy pasado alas 2 na madaling araw kahapon. Oras ang kalaban ng mga bombero dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy habang nahihirapan sila sa pag-apula dahil sa makitid na daanan. Mahigit 2 oras ang tinagal ng sunog bago nagdeklara ng fire out. 36 na pamilya ang nawala ng bahay. Wala naman nasaktan pero umabot sa higit 1 milyong pisong halaga ng pinsala. Inalam pa ang sanhi ng apoy. Susunod, empleyado ng NAIA Terminal 3 nakapulot ng medyas na may lamang dollar bills na nasa 1 milyong piso. K-pop group na Red Velvet magbabalik Pinas para sa isang concert. At Blackpink members na sina Lisa at Rosé may pasilip sa kanilang solo comeback. Tuloy-tuloy pa ang makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Millennial at Gen Z term ngayon na decluttering. Ibig sabihin maglinis o mag-organize ng iyong mga gamit para mas maayos kang makakapag-isip. Pero tampok natin ngayon ang mga decluttered item na pinamimigay ng libre para mapakinabangan ng iba. Panoorin natin yan sa report na ito. Tingin-tingin sa paligid mga kapatid, masikip na bang ginagalawan ninyo? O di kaya nai-stress na kayo sa mga kalat na nakikita ninyo? Nako, baka oras na para simulan nyo nang mag-declutter. Ang decluttering ay isang paraan ng paglilinis, pag-oorganisa at pag-alis ng mga gamit na hindi na napakikinabangan. Pero alam nyo ba, ang mga decluttered items na maaayos pa, pwedeng-pwede nyong makuha for free sa social media. Ang freelancer nga na si Ethan, may 5-seater sofa na hindi na raw ginagamit. Kaya para mapakinabangan pa ng iba, pinost niya ito sa social media. Dahil nga work from home si Ethan, mahalaga raw sa kanya ang malinis at maaliwalas na paligid dahil nakababawas ito sa stress sa trabaho. Because I believe kung maaliwalas yung paligid, then it gives or makes you more productive. Maraming posibleng dahilan para mag-declutter ang isang tao at nakadadagdag ito hindi lang ng espasyo, kundi pati na rin benepisyo sa mental health. Minsan kasi kapag sobrang dami nating kalat, pinapakita nun yung internal clutter na meron tayo sa sarili natin. Or hindi mo na mahanap yung mga gamit mo. I think it's a good sign. Bigyan ko muna yung sarili ko ng oras para mag-declutter or tidy up. Kung basura sa iba, kay Michael hanggat may pakinabang pa, aba, kukunin niya. Hindi sa sarili, kundi para sa mga taong nangangailangan. Blessing in disguise nga raw kung ituring ni Michael ang decluttering page na nakita niya online. Bali, ito po yung unang-unang items po na namain ko po yung backpack. Ang coffee table chairs na namain niya, dinonate niya sa barangay hall nila. Pati ang tiles na ito, nakuha niya for free. Flower-based na isa sa namain ko na hanggang ngayon po napapakinabangan po ng aming chapel po. Ito po, sa community po. Kaya kayo, naiisip nyo na ba ngayong mag-declutter? Tandaan na kung mapakikinabangan pa ang mga gamit nyo, subukan din itong i-post online. At malay nyo, ang dapat na itatapon ninyo, malaking tulong pa pala sa ibang tao. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang excitement sa Mall of Asia Arena kung saan tumitindi ang mga laro sa Volleyball Nations League. Upset after upset ang nangyayari ngayon sa Philippine leg ng Volleyball Nations League sa Mall of Asia Arena. Sa opening game ng world number 6 na USA kahapon, pinataob sila ng world number 15 Team Iran. Umabot sa 5 sets ang bakbakan. Umabol ang US sa huling set at nakuha pa ang lamang, pero hindi sumuko ang Iran at binawi ang lead hanggang sa makuha ang panalo. Nasayang ang 33-point performance ni fan-favorite TJ De Falco. Pumukol naman si Proya Hossein Kanzade ng 23 points para sa Iran. Kanina, panibagong higher-ranking team na naman na the Netherlands ang pinabagsak ng Iran. Umabot rin sa 5 sets ang laban. Ang tandem ng Iran na sina Proya Hossein Kanzade at Milad Ebadipur ang bumuhat sa opensa nila. Nagtapat din ang Germany at Canada kaninang umaga coming from a 3-game winning streak na ang world number 11 Germany. Pero hinanap din ng Canada ang patuloy na momentum galing sa upset nila sa Japan. Hindi umubra ang Germany sa magandang depensa ng Canada. Natapos ang laban sa sweep. Final score 25-19, 25-18, 25-20. At sa local volleyball, mukhang maglalaro para sa Chocomucho Flying Titan si Dindin Santiago Manabat pagkatapos ng kanyang release galing Akari. Malaki ang chance na masungkit ng Flying Titan si Manabat dahil hindi natuloy ang kanyang paglipat sa next leg. Kung makonfirm ang balita, malaking dagdag ang middle blocker sa koponan na mamimiss ang mga superstars nila na sina Cici Rondina at Sherry Nunag dahil sa Alas Pilipinas duties. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. This is it, Reveloves. Magbabalik bansa para sa isang fan convention sa September ang K-pop supergroup na Red Velvet. Nakaschedule ang kanilang FanCon sa September 14 sa Mall of Asia Arena.
Ang event na ito ay para na rin sa kanilang Happiness My Dear Revelove Tour. Wala pa namang detalye sa bentahan ng tickets. Last December, nang huling bumisita sa bansa ang grupo para sa isang New Year countdown event. Eto pa, para naman po sa fans ng Blackpink, may pa-solo comeback sa music scene sina Blackpink members Rosé at Lisa. Ang ating Lalisa handa na para sa release ng kanyang upcoming new single na Rockstar sa June 28. First song niya ito sa sarili niyang management company na Loud. Si Rosé naman, inanunsyo na rin ang paglalabas ng bagong kanta. Ngayon nga'y halos araw-araw na siyang nasa studio. Kasabay po nito, pumirma na rin siya sa bagong management na The Black Label para lang sa kanyang solo activities. At yan po ang ating mga rumaratsyadang showbiz balita ngayong Thursday. Ako po si Kalad Karen. See you tomorrow mga kapatid. Hinahangaan ngayon ng isang empleyado ng NAIA. Nagpamalas kasi siya ng katapatan sa trabaho. Ibinalik po niya ang napulot na medyas na may lamang 1 milyong piso. Siya si Rosalinda Celero, isang janitress. Kwento niya, naglilinis siya kaninang madaling araw nang mawalis niya ang 2 puting medyas sa ilalim ng upuan sa Terminal 3. Nang tingnan ang laman, doon niya nakita ang $18,800 o katapos po yan ng higit 1 milyong piso. Wow. Ibinalik niya raw ito agad sa Lost and Found section. Wala pa namang claimant ng pera. Nakatakdang parangalan ng NAIA, si Celero, dahil sa kanyang katapatan. Baka nakalipad na yung pasaherong yun. Pero yun ang kahanga-hanga doon. No? Hindi talaga siya natukso. Kahit ganun kalaki yung halaga. Kaya saludo tayo kay Ma'am Celero. Sinecheck daw niya yung medyas ko eh. Parang mga medyas mo lang punong-puno. Yung medyas ko eh. Diba, Tito Mahiti? Sana si Santa Claus sa Christmas, ganyan. Oo nga, tama. Oo, lagyan yung medyas natin ng 1 million pesos. Why not? At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.